Naglalaro na sabong, sana naman wala. Yan ang gusto nila eh. Yung nag-aaway, makakuha ng video. Hindi, alam mo, may mga kanya-kanyang guest naman yan. Imposibleng wala magbibideo eh. Ladies and gentlemen, attack din mga kababayan ng... Hindi, totoo naman, attack din ng mga vlogger makakuha ng content eh. So siguradong, kung gusto nyo talaga makakuha ng scoop, di magpa-guest kayo sa magpa-guest list kayo sa mga senador. Kung ayaw kayo, wala na magagawa ang senador, mga senador dyan. Ang mga media dyan, di ba? Easy lang, wag naman kayo masyadong chismosa. Yan ang totoo eh. Ibang topic tayo. Topic naman tayo dito sa issue ng sabong ha. Kasi alam mo, habang pinapanood ko itong sabong, medyo parang history repeat itself. Parang gano'n ang nangyayari. Totoo. Naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. Ganyan po talaga si Secretary. Parang hindi DOJ Secretary. Dapat kay Secretary siya po ay dapat maging na lang siya, private lawyer. Kasi siya mahilig siyang prosecute, hindi muna siya kasi kung ikaw ay Secretary ng Department of Justice, when you say justice, tinitimbang mo muna ang ebidensya. Hindi ka nag-judge na kaagad. Yan ang problema diyan eh. Ganyan mahilig yan si tinawag niyang pugante, si Tebes, dinudge na kaagad. Hindi pa ito mga convicted Pero lagi siyang mahilig sa ganyan. Si Bantag, ganyan din. Di ba? Kay si Pastor Kibuloy, ganyan din. Lagi niyan lang hinuhusgahan kahit hindi pa ito mga convicted. Remember, in our law, unless proven guilty, that person is innocent. So ito rin ang nangyayari na naman dito. Sinasabi kagad na criminal syndicate ang grupo ni according to Attorney Rowena Guanzon. Hindi muna, sandali. Pwede ba dumaan muna tayo sa trial bago mo sabihin yung mga ganyan? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin ang mga may init na issue. Grabe ho. Ngayong araw na ito ay talaga namang inaabangan po itong magiging debate sa Senado mamaya patungkol po sa impeachment na wala naman na. Void na ika nga. Sabi nga ng Supreme Court, ito po ay void na. Wala nang kwenta. Ang hindi ko maintindihan, bakit pa pagdedebatihan? Hindi, totoo po. Alam mo mga kababayan, idedebate mo lang ang isang bagay kung ito po ay may saysay na. Di ba? In the first place, halimbawa, magdedebate kayo, kunwari, ano ang mas masarap? Ang Coke Zero o Coke Light? Talagang Coke alam mo naman ngayon, usong-uso ang Coke. Ano ang mas masarap? Coke Light o Coke Zero? Ang sabi ng Supreme Court. Halimbawa, magdidesisyon ng Supreme Court. Sandali. Bago magsimula sa debate, una sa lahat, wala namang Coke. Hindi nag-i-exist ang Coke dahil ang daladala ng kaibigan nyo ay Pepsi. Naku po, sino kayang Pepsi ito? Delikado yan Tanong natin sa mga kung sino yung Pepsi na yan. Hindi di ba? So sa madaling salita, kunwari magdedebate na kayo. Okay, pagdebatehan natin. Ano mas masarap, Coke Zero o Coke Light? Tapos biglang sabi mo, sandali, una sa lahat, ito, wala namang Coke Zero, hindi naman Coke Zero o Coke Light itong daladala ko Ang daladala ko, Pepsi. So wala tayong dapat pagdebatihan. Kasi, ito inumin natin. Wala tayong choice. Ganun po Ganun po yung siste na nangyayari ngayon sa Senado. Wala na pong dapat pagdebatihan. Wala na po dapat pag-usapan. Dahil sabi ng Supreme Court, in the first place, wala pong impeachment. Dahil yung pagpasa ng impeachment ng Kamara ay void.
walang saysay. At ang aming desisyon ay with final and executory. Immediately. Yun pa nga ang nakalagay doon, immediately executory. Ibig sabihin, hindi lang executory, immediately pa. Agad-agad. Kasi yung the mere fact na executory, ngayon na yun Pero ito mas matindi, immediately pa. So mantakin mo, dalawa yung sinasabi dito. Immediately na executory pa. So agad-agad na po yun. So wala na dapat pagdebatihan. Tapos may nagsasabi pa doon sa Senado na antayin muna natin ang resulta ng motion. Alam nyo mga kababayan, kung kayo may utak, kahit saang dalin mong korte, kahit sinong abogado, nauunawaan yan. Ano yung nauunawaan niya? Na yung unanimous, yung 13, na naandoon upang magdesisyon ay nagsasabing unconstitutional. Una yon, unconstitutional. Ibig sabihin, wala ka pag-asa. Sana man lang, kahit nga may isa, may dalawang nag-dissent na nagsabing, hindi, ano yan, hindi pwede yan. Yan ay mali. Ni isa walang nagsabi. Anak ka ng wewe. Hindi ka pa mahiya. Ni isa walang nagsabi nun. Tapos sasabihin mo, kailangan pa ng motion. Pangalawa, hindi pwedeng antayin. Bakit? Tandaan ninyo, delayed justice is not justice. Di ba? So ano ibig sabihin? Sabi ng Supreme Court, immediately executory. That is so clear. That is so clear. There is no doubt doon sa sinabi ng Supreme Court. Kasi sinulat pa uli, sumagot pa ang Supreme Court. Aside from doon sa unang pahayag ng Supreme Court na final and executory. Ngayon, naglabas, kahapon lang, sabi, immediately executory. So doon pa lang, basag na ho yung argumento ng MR. Alam mo naman, MR means Martin Romualdez. Siya lang naman na may kagustuhan yan, di ba? Yang MR na yan, siya lang naman po ang may nais niyan. Ewan ko ba kung anong pautot nila dyan Siya lang ho ang may nais niyang MR na yan. Ang dyan, importante ho mga kababayan, it is very, very clear. Unanimous, immediately executory, so wala na hong pag-asa. At ang sinabi doon, void. Hindi niya sinabing, we think that VP Sara is not guilty. Walang ganun. Ibig sabihin, there is no point of trial because the impeachment went into a unconstitutional, sa layman's term, illegal. So, mga kababayan, kung sinabi ng illegal, kailangan pa po ba itong pagpilitang legal? Hindi. Sinabi ng Supreme Court na yan Unconstitutional, illegal yan, ginawa ninyo. Marami kayong mga hindi tinupad doon sa rules pagdating sa impeachment. Alam nyo mga kababayan, paulit-ulit na sinasabi ho ng ilan nating mga senador at ng mga kongresista na nagmamagaling, hindi namang mga abogado. Sinasabi nila that the soul reside sa Senate, or pagdating naman sa Congress, sasabihin nila only the Congress or the House has the authority in terms of impeachment article. At ang kanilang basis ay the Constitution. Para mga gago rin, Hindi. Their basis is the Constitution. Sandali. Sino ho ba dapat ang mag-interpret ng Constitution? Kayo po ba? Hindi. The Congress is parang masyadong ino-over nila yung kanilang authority.
in saying this is right, tama ito. Bakit to? Only the Supreme Court is the one na merong authority pagdating sa interpretasyon. So kung sinasabi mo, congressman ka o ikaw yung House, sinasabi mong, sole authority kami pagdating sa impeachment article, pagpasa ng impeachment kami lang, according to the Constitution. Ladies and gentlemen, pagdating sa Constitution, only the Supreme Court has the final say and final interpretation of the Constitution. As a matter of fact, kahit anong paliwanag mo dyan, kahit anong understanding mo dyan, kung ang sabi ng Supreme Court, ito ang tamang paliwanag, supla ka na. Wala ka na. Di ba kaya nga yung example natin, perfect example natin dyan yung argument ng mga Jewish against the Lord Jesus Christ? Remember, Jesus is a Jew nung siya ho ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Siya po ay Jew. Supposedly, dapat niyang sundin ang Jewish law. Di ba? Yung Old Testament. Pero, may mga ginawa siyang quote-unquote labag sa Jewish law, yung Old Testament. Kaya nga nagalit sa kanya yung mga Pariseyo, nagalit sa kanya yung mga Saduseyo. Sabi sa kanya, "Hoy, bakit di mo sinusunod ang law of Moses? Ba't di mo sinusunod ang Old Testament?" Di ba? Alam mo, sagot ng Panginoong Hesus, "I am here to fulfill the law." Kasi nga po, bakit niya kayang sabihin yun? Because He made the law. Remember, kaya nga yung mga nagkiklaim that Jesus is not God, that is so impossible. You know why? Kasi nga, siya mismo nagsasabi, before anything of these things that happened, I am. Naandun na ako. In the creation of this world, naandun na ako. Who gave you the law? Ako yun. Kasama ako dun. God the Father, me, and the Holy Spirit. So therefore, I am the one who is interpreting the law of Moses. So hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na hindi ko sinusunod ang law of Moses. Kasi ako nga nagbigay niyan. So therefore, ako pwede mag-interpret niyan. Kung paano nyo susundin yan. Kaya nga, to the point na ipinako sa krus si Kristo. Bakit? Kasi tila hindi niya sinusunod ang Jewish law. Ganun katindi yun. So what am I saying? Ganun din ang reason nitong mga congressman at ng mga abogado. Sinasabi nila, "Oy, ayon sa konstitusyon, kami lang ang may karapatan na duminig sa impeachment. Walang pwedeng makialam." Ano yon? Ayon sa konstitusyon. Ang linaw po sa konstitusyon. Pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, only the Supreme Court can interpret the Constitution. They are the final arbiter. Kaya yan yung ginagamit Final arbiter. Kami ang pwede lang magsabi na ito ang ibig sabihin nitong konstitusyon na to. Kaya it's foolishness for anyone, especially if you are a lawyer, na sasabihin mong, hindi, walang dyan, Supreme Court. Mali, yung hindi pwede. Hindi tama, wag natin sundin. Hindi pwede yun, mga kababayan. Kanya-kanya silang papel. Yung equal branches of government, equal authority, o not equal authority, equal power na sinasabi nila, branches of the government, executive, legislative, and judiciary, they have different function. The function of the legislative, House and the Senate, is to make laws. But they can make law that is unconstitutional, and only the Supreme Court can say they have the power to review any law that has been made
by the House and the Senate. So kung may gawing mambatas ang Senado at ang House, ang Supreme Court, i-review yan. Tama ba yan? Naayon ba yan sa konstitusyon? Kasi remember, yung mga batas na ginagawa ng House at saka ng Senate, kailangan laging nakabase yan doon sa konstitusyon. The Constitution is the backbone of our country. Kailangan nakaayon yan. So sino ngayon na magsasabi nun? Na nakaayon ang ginagawa ng legislatura na batas? Supreme Court. That's why they're supreme. Ang linaw po nun. Kaya alam mo, tama yung sinabi ni Bato. Napakalinaw nun. Wala nang doon. Wala nang pagtatalo doon. Tama siya doon eh. Ang highest sa Supreme Court, walang iba ko hindi, ang Diyos na lang. Kasi tama yung logic na yun eh. Ano yung logic na yun? Wala, hindi mo pwedeng baliin. You cannot. Hindi mo pwedeng, hindi ko susundin yan. Ulol ka ba? Sorry ha. Pero pag hindi mo susundin yan, you are like saying, hindi ko susundin ng batas. Whatever the decision of the Supreme Court, kaya nga may jurisprudence batas yan na dapat mong sundin. Pag hindi mo sinunod, you are violating the law. Ganun yun, mga kababayan. That would be a debate. Handa muna raw siyang makinig sa anumang opinyon ng mga kapwa-senador bago umabot sa muling motion na wag lang ituloy ang paglilitis. Lalo na't nakapaghain na ng motion for reconsideration ang House of Representatives sa SC. Pero kung siya ang tatanungin, dapat respetuhin na lang ang ruling ng Korte Suprema. 4 na senador ang ngayon kine-question nito, kabilang sina Senators Risa Ontiveros at Bam Aquino. Anila, there should be no rush to decide on the impeachment. 4 versus 20? 4 against 20? Maging mainit ba yan? So tingin nyo? Ito. Hot debate naman ang inaasahan ni Senator Erwin Tulfo. Hindi na bago ang pagtingin ni Tulfo sa impeachment na maganda sana kung tuloy ang presentation of evidence. Gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what I want. Gusto kong makita kung anong... Dito feeling ko minali lang siya dito Pinutol lang to Kasi sinasabi, alam ko, narinig ko itong interview niya nung ilang mga pagkakataon. Sabi niya, gusto niyang makita at madinig sana ang side ni VP Sara Duterte. Pero the Supreme Court is the final. Kaya tomorrow, feeling ko, later, feeling ko, ang sasagot niya mamaya, let's follow the Constitution. Tingnan mo ha, alam mo, sabi ko sa inyo, matatakot ang mga senador na kumontra dyan. Kasi tandaan ninyo, that's pagka kumontra ka dyan at sinabi mong huwag sumunod sa Supreme Court, naku po, yari ka dyan. Hindi pwede yun. Una, crisis yun, constitutional crisis yun, or pwede ka pang patawan ng contempt doon kahit senador ka. Oo, totoo yan. Sa tingin ko they can. Hindi ko na lang alam kung susundin ng executive branch na i-contempt itong mga ito. Pero pwede. At takot din yan in the future. What if hindi na sila senador? Di ba? Darating at darating ang panahon, sa kasaysayan, sasabihin, itong mga to hindi sumunod sa Supreme Court. Pwedeng ganun Kaya ako, sa tingin ko talaga, this will be... sabihin na natin, tama si dito tama si pangalan nito, si Villanueva na sinasabi niyang 20/4. Siguro yung 4 na yon. Sa tingin ko yung 20/4 na yon, si Ontiveros, si Kiko Matching tuloy. Kiko Pangilinan at saka to si Bam Aquino at si Soto. Ewan ko feeling ko lang. Meron dito. Sige, tatayo ba ito? May laban ba, di ba? Parang you going to a ring, di ba? May laban ba yan? Wala, or sa basketball, may panalo ba? Mukhang lamado na masyado. Para sa kapatid ni VP Sara na si Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matagal nang dapat natapos ang VP Sara saga. Pero tila never say die ang moto ng Kamara. Bahala kayo. Bahala kayo sa buhay niyo.
Sinabihan na nga eh, di ba? Tapos ayaw pa rin. Ibig sabihin, natalo na kayo. Ayaw nyo lang tanggapin. Yun. Sa kabila naman ng pag-push ng Senado sa transparency at accountability na una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian, pansamantalang ipinagbawal ng Senado ang pagpapasok ng media sa loob ng plenary hall bukas. Anila, that's to make room for guests or visitors. Pero agaran itong inaksyonan ni Ontiveros. Para sa madami nating mga kaibigan sa media, parang hindi sila pinapahintulutan sa session hall, taliwas po sa tradisyon at nakasanayan. Hindi, alam mo, ang gulo lang kasi. Kasi isipin mo ha, eto. Una-una, televised naman yan. I'm sabihin na, sorry, not televised, online. Ibig sabihin, live naman po yan online. Yang debate na yan, siguradong lalabas naman yan online. Bakit pa kailangan lahat ng media na andyan? Di ba? Online naman, napapanood mo naman. Ang problema kasi dyan, marami ang balita ko, napakaraming guests na pupunta mamaya. Sobrang dami daw na nagkakaubusan na kanya-kanya, supporter ni VP Sara Duterte, mga teroristang komunista, mga naandyan daw, at saka ng ilang mga dilawan pinklawan. Yeah, kasi kanya-kanyang, remember, may kanya-kanyang guest list ang bawat senador. So, paano mo ma-accommodate? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, i-accommodate lang natin yung guest ng mga Duterte. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yung guest lang ng mga komunista ang i-accommodate natin. O baka naman na, guest lang ng mga pinklawan at dilawan na i-accommodate. Hindi pwede. Isipin mo, 24 sila. 24 magpapasa ng listahan yan. Pag nagpasa ng listahan lahat yan at gustong ma-witness, di ba? Hindi na ho kakasya sa loob. Maliit lang po kasi yan eh. Maliit lang po ang, hindi po yan katulad ng sa kamera. Mas malaki, di ba? Yung kanilang plenary. Dito, maliit lang ho talaga ito. Sobrang liit lang at siguro less than 200 lang ang pwedeng pumasok dyan. I don't know kung tama yung bilang ko. Maybe 100 o 150, ganun. Ganun lang po ang pwedeng. Kung papapasukin mo media, wala nang guest. Yung media naman, pwede naman sila sa labas mag-interview ng mga senador para hindi maingay, hindi magulo. Kasi minsan, nag-i-interview habang may nangyayari. So para hindi magulo, doon kayo sa labas. Kung gusto nyo naman papanood, kasi may mga issue na kesyo daw walang transparency, mga gunggong. Nung walang transparency, naka-online yan. At saka yung mga guests, marami nga dyan, mga vlogger, sigurado magbibideo, hindi naman sila pagbabawalan. Ang punto lang dyan, para mapagbigyan ng lahat ng guests. May magtatampo dyan pag hindi mo napagbigyan. Paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, reporters can as they usually do. Sa 10 tao susunod Ikaw mag-point of order. Matatandaang nang mag-convene ng impeachment court nitong Hunyo, nahagip sa mga footage ng Bilyonaryo News Channel ang senaryo kung saan nagkatensyon sa pagitan ni Ontiveros at Amy Marcos. Yan at nagmistulang tinuturuan ni Villanueva ang presidential sister. Yan kasi gusto Una nyo, na rin naging chismis. limited ang access ng media sa Wala rin kayong pinagkaiba dun sa mga tarantadong mga vlogger eh. Gusto nyo yung behind the scene chismis. Yan ang totoo. Gusto nila makakita ng mga naglalaro ng scatter, ng mga naglalaro na sabong, sana naman wala. Yan ang gusto nila eh. Yung nag-aaway, makakuha ng video. Hindi, alam mo, may mga kanya-kanyang guest naman yan. Imposibleng wala magbibideo eh. Ladies and gentlemen, atat din mga kababayan ng... Hindi, totoo naman. Atat din ng mga vlogger makakuha ng content eh. So siguradong, kung gusto nyo talaga makakuha ng scoop, di magpa-guest kayo sa magpa-guest list kayo sa mga senador. Kung ayaw kayo, wala na magagawa ang senador, mga senador dyan. Kaya ang mga media dyan, di ba? Easy lang, wag naman kayo masyadong chismosa. Yan ang totoo eh. Ibang topic tayo. Topic naman tayo dito sa issue ng sabong kasi alam mo, habang pinapanood ko itong sabong, medyo parang
history repeat itself. Parang gano'n ang nangyayari. Totoo. Nakita ko na ito eh. Sabi ko, nakita ko na ito kay Tebes, nakita ko na ito kay Bantag, nakita ko na ito kay Pastor Kibuloy, nakita ko na ito kay Pangulong Duterte. Yung nangyayari na ito, totoo. Panoorin po natin ito, ha? Sa patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero, merong mga panibagong buto, kasama ng tsinela, sapatos at damit na nakuha sa Taal Lake sa Batangas. Sinturon, wala. Nagtatanong lang naman. Nanawagan naman ang kampo ni Atong Ang sa mga kaanak ng mga sabungero na huwag basta-bastang maniniwala kay Julie Dondon Patidongan at questionin ang timing ng paglantad niya bilang testigo. Kaya unang balita si Ian Cruz. Depektibo, self-serving at walang katibayan. Bakit? Kanyang tinawag ng abogado ni Atong ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan na nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing sabungeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga sabungero. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention, and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos isangkot sa pagkawala ng isang kakumpetensya sa sabong noong nakaraang taon, itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Alam mo, ito lang mga kababayan, pagdating po dito sa issue na ito. Kasi ang argumento ng abogado ni Atong Ang ay sinasabi na doon sa mga biktima na wag agad maniwala. Bakit? Kasi daw, baka mamaya umiiwas pusoy lang itong si Patidongan na malapit na siyang mabuking dahil remember, malapit na yung ebidensya, yung mga naglalabasang ebidensya, malapit na mabuking kung sino yung talagang pumatay doon sa mga nawawalang sabungero. Para maligtas ang sarili niya, nagturo na lang siya ng iba. Naalala ko tuloy yung flood control project ni Marcos. Una, pinagmalaki niya yun. Tapos bandang yung pangatlong zona. Sinisina niya yung mga congressman. Noong una, pinagmamalaki niya na accomplishment niya yun. Tapos biglang, hindi pala congressman sinisisi niya. Kayo, walang iya kayo. Ganun. Kaya lang karap niya mga congressman. Hindi, alam mo yun, parang una, pinagmalaki mo, tapos biglang nagsisi ka. Parang feeling ko ito nangyayari. Feeling ko lang naman po ito. At yun din ang sinasabi ng abogado niya. No? Ang akin lang, maganda na itong kinasuhan si Atong Ang. Maganda ito. Kaya nga sabi ni Attorney Gabriel Villarreal, we welcome this. Kasi, ang nangyari, ito nyo pansinin ninyo. Pansinin ninyo kung magaling kayo magbasa, bakit lumabas muna siya sa mga exclusive, interview, exclusive, mga ganyan. Ang tagal. Mga 1 week to 2 weeks for exclusive. Alam mo yun, nag-ano siya pabida muna siya sa media. Tapos, eventually, tsaka siya nagdemanda. Sa akin, kung gusto mo talagang managot yung may sala, hindi mo muna unahin yung agad-agad takbo ka na sa korte. Sandali, ito talaga may kasalanan Ito ebidensya, bla bla bla, pak, di ba? Hindi yun inuna muna media,
Inuna muna yung mga kung ano-anong exclusive, di ba? Nagigets ninyo yung punto ko dito. Kaya ako, I will reserve my judgment until the investigation matapos. O yung mismong korte magsabi na, oy, you are convicted beyond reasonable doubt. Di ba? Kasi nga po, may punto kasi. Nakikita ako, sabi ko, oo nga, no? May punto yung sinasabi ng abogado na, wait, paano kung totoo yung sinasabi na meron palang mga side business itong si Patidongan at nagkalagpak-lagpak kaya di umano siya na ang mastermind ng mga pagkawala ng mga sabungero. Yun na sinasabi Hindi po ako nagsabi niyan. Sinasabi po yan ng abogado ni Atong Ang. At kung sakasakali, at nung nagkakabukingan na, bigla nang itinuro ibang tao. Siya na ngayon ang star witness. Diba? Kasi remember, to be a star witness, you have to point someone na mastermind, na mas mabigat pa ang pananagutan. So, ibig sabihin, kailangan niya magturo ng someone. Di ba? Ako, ito lang sa akin. I'm not saying Atong As walang kasalanan. Di ko sinasabi yan. O, tama yan. Baka, mas maganda yan, kinasuhan para magkaalaman. Hindi ko rin sinasabing walang kasalanan itong si Patidongan. Hindi ko rin sinasabi yan. Kaya nga, ang sinasabi lang natin, observe tayo. Kasi, ang gusto natin dito ay managot. Sana nga bitayin. Managot yung talagang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi magkaroon ng fall guy. Sorry, not false. Fall guy. Kung sino man yun. Kasi baka, hindi ko sinasabing ganun Pero, paano kung may punto pala, tama pala to si Atong Ang, at ang talaga palang tunay na nagkasala ay itong si Patidongan, diligtas siya. Nagigets siya, ibig sabihin, ligtas siya ngayon. Kasi, lumabas na may kasalanan, pinalalabas niya may kasalanan si Atong Ang. Again, hindi ko sinasabing may kasalanan si Patidongan pero dapat ganun tayo mag-isip. Ganun yung understanding natin. Wait. We want the real guilty na mastermind. Hindi dahil lang may nagturo, may naganito. Kasi posible yung sinasabing mga buto-buto. Posible naman yun Ang tanong, bakit alam na alam niya? Diba? Isipin niyo mabuti yun. Pangalawa, lagi niya sinasabi na wala siyang involvement. Basta alam lang niya. So wala kang involvement pero alam na alam mo. Parang, wait. So, who's the real culprit? Diba? Sino talaga may kasalanan dito? Yan ang gusto nating malaman. Paano natin malalaman yan? Kailangan dumaan yan sa husgado. At hindi magkaroon ng public trial. Yun ang akin. Sa akin, kung kasalanan talaga, again I'm totally against sabong. Whether may kasalanan si Atong Ang o wala, dapat itigil yung sabong. Malinaw yan Ayoko ng kahit na anong online gambling or gambling. I am against any form of gambling. Gambling are for greedy people. Gambling, walang maidudulot na maganda yan. Gambling a distrust to yourself and to God who created you na kaya mong mag-provide sa sarili mo sa pamamagitan ng pagtatrabaho, hard work. So gambling is a devil na magiging greedy ka. It's a tool to make you greedy. More money, love of money. Yan ang pinopromote ng gambling. Kaya I'm totally against it. I'm totally against that. Whether ma-prove na si Atong ang may kasalanan o wala, si Patidongan ang may kasalanan o wala, dapat itigil yung lintik na gambling na yan. Yan ang nakakasira sa bayan natin.
Kasama niyan ang droga na nakakasira sa bayan natin. Yan ang clear na stand ko dito. Pero gusto ko malaman dito kung sino talaga ang may kasalanan. Hindi lang dahil nagkakaturuan na. Kaya ingat tayo. Kasi uso ngayon yan yung turo-turo. Mantakin mo yung presidente nga eh. Pinagmalaki niya, we have accomplished 5,500. Biglang lumubog ang Metro Manila, lumubog ang buong bansa. Walang niya kayo. Akala ko ba? Accomplishment mo yun, tas biglang walang niya kayo? Biglang iba na may kasalanan? Ingat tayo sa mga nagtuturo. Baka mamaya, alam mo naman na nagtuturo. Sabi nga, di ba, isang daliri nakano, tapos yung 3 daliri, ay 4, hindi tama, 3 lang ang daliri nakaturo sa'yo, di ba? Yung mga nagtuturo, mga nanununo yan eh. Papakinggan natin itong isa pang punto ni Attorney Rowena Guanzo na napakagaling na abogado talaga nga namang pagdating sa batas, ito talaga maalam ito eh. Attorney Guanzo po. Hello po. Nakakabahala lang itong mga balita. Bakit po? Nasa balita po ay nag-file na o magfa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magpa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po niyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama dyan. At iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Patidongan ay talaga pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Patidongan na talaga pong pinauwi yan or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang nakaka sa akin natawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Remulla na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal syndicate. Now, wait a minute. Hindi pa nga ho ninyo na preliminary investigation? Wala pa ngang, hindi ko alam kung na-receive na yung complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at yung iba pa. Naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. Ganyan po talaga si Secretary. Parang hindi DOJ Secretary. Dapat kay Secretary no? Siya po ay dapat maging na lang siya, private lawyer. Kasi siya mahilig siyang prosecute, hindi muna siya kasi kung ikaw ay Secretary ng Department of Justice, when you say justice, tinitimbang mo muna ang ebidensya. Hindi ka nag-judge na kaagad. Yan ang problema diyan eh. Ganyan, mahilig yan si tinawag niyang Pugante, si Tebes, dinudge na kaagad. Hindi pa ito mga convicted Pero lagi siyang mahilig sa ganyan. Si Bantag, ganyan din. Di ba? Kay si Pastor Kibuloy, ganyan din. Lagi niyan lang hinuhusgahan kahit hindi pa ito mga convicted. Remember, in our law, unless proven guilty, that person is innocent. So ito rin ang nangyayari na naman dito.
Sinasabi kagad na criminal syndicate ang grupo ni Atong Ang according to Attorney Rowena Guanzon. Hindi muna, sandali. Pwede ba dumaan muna tayo sa trial bago mo sabihin yung mga ganyan? That's really unfair and unjust. The Secretary of Justice should be above politics. He should be fair and must observe due process and fairness at all times. Kasi po, siya talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga piskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon, I think sa kay Tevez na case. Pero ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin ho ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang hustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdal nyo, o hindi. Fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi. Hindi po ba? Eh, yung anak nga niya nahabla ng drugs Nako po, patay tayo dyan. Siya ang Secretary of Justice. Nako po. Wala akong sinabi dun, ha? Nako. Hindi ako nag-comment dun. Nako po. Kasi syempre masakit din yun kay Secretary of Justice, si Secretary Remulla. Anak niya yun di ba? Huwag mo nang paalala, madam. Ang mga tao nag-expect din po doon ng fairness niya, impartiality niya. Dito po, sa kasong murder na isasampa nila o sinampa nila kay Mr. Charlie Atong Ang at mga kasama niyang investors. Nako po, ayan si madam pinaalala pa yun. Kinalimutan na nga niya yun. Hindi kasi alam mo, yun na nga yung sinasabing pinaalala ni madam yun na parang, di ba, yung mga tao nga may pagdududa ngang naisip nung panahon na nangyari yun Pero ikaw gusto mo maging fair ang tao. How much more ikaw ngayon na Department of Justice ka? So dapat, sana, Mr. Secretary, yung bitaw ninyo lagi medyo sablay. Hindi talaga kayo bagay dyan. Hindi, feeling ko lang Kasi siya very political. Dapat hindi siya namumulitika pagdating sa mga issue na ganito. Dapat hinahayaan niya po muna yung tumakbo, yung justice system natin, yung due process, tumakbo. Tapos, di ba, kung yung mga prosecutor sinabi na merong probable cause pa lang yun. Remember, it's different. Ang probable cause is different from guilty beyond reasonable doubt. Probable cause is by possibility, but it is not guilty. Therefore, if you're not convicted, you're innocent. As far as I know, sa ating batas, ganun. So therefore, kung isang tao ay tinatawag, kinukonsider ng ating batas bilang isang inosente, who are you to say yung mga ganyan, syndicate, terrorist, may mga ganyan kasing litanya ito si Secretary Remulla. Di ba? Sana wag mo nang ganun kasi hindi maganda. Hindi, alam nyo, ewan ko eto si Secretary Remulla ang pinaka feeling kong hindi talaga alam mo yun, hindi siya neutral, hindi siya objective tumingin. Unlike yung mga past DOJ secretary, di ba? Medyo makikita mo yung neutrality. Tapos, bilang DOJ, they would help lang doon sa mga kaso para ma-process then isasagmit sa court. Let the court say, are you guilty or not? It's not the job of DOJ to say if you're guilty or not.